Nag-issue ako ng statement urging all senators regarding kung majority o minority ka to attend. Lahat ng senador pinapadalo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa special session bukas. Because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption as far as I'm concerned. Pagnanakaw sa pera ng bayan, pinakamasamang anyo ng katiwalian ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon pong mga pag-aaring mga armas ang mag-asawang Duterte Carpio na nakalista po sa PNP Firearms Division na hindi po inilista sa Statements of Assets and Liability Net Worth documents ng ating pong pangalawang Pangulo sa kahit anong taon mula 2007 hanggang 2025. Yung pong pinakahuling lista na rinabas lang po ngayon pong linggo. Mga hindi umano deklaradong armas kasama sa bagong ebidensya ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte. During the conduct of social media exploitation, there are several players na sinasabi nila na, the head coach is not your friend, but they do not describe it as team building activity. It's a boot camp technically. 10 mga dating player ng Ateneo Men's Basketball Team nagpakita na sa PNP Criminal Investigation and Detection. Sabi po sa ating Philippine Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. So, pakibasa na lang. June 3 session ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian pinapawalang bisa ng Cayetano Block sa Supreme Court. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naghahanda na ang Senado para sa special session bukas. Kasabay ito ng mahigpit na seguridad na ipapatupad sa loob at labas ng gusali. Ito ang balita ni Jed Neresina Live. Jed, may indikasyon na bang dadalo ang lahat ng senador bukas sa special session? Aga sa ngayon, wala pa tayong tiyak na impormasyon kung ang lahat ng senador ay dadalo sa special session bukas. Ngunit ayon sa direktiba ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay kailangang dumalo ng lahat ng senador doon sa nasabing special session na inaasahang magsisimula ng alas 9 ng umaga at posibleng matapos ng alas 4 ng hapon o kaya naman ay alas 5 ng hapon. Ipinatawag ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lahat ng miyembro ng mataas na kapulungan para sa special session bukas ng umaga. Kasunod ito ng Proclamation No. 1318 na inilabas kahapon ng Malacanang kung saan nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang special session para sa agarang aksyon sa priority legislation na naglalayong palakasin ang panlipunang proteksyon. Nag-issue ako ng statement urging all senators regarding kung majority o minority ka to attend. Ayon kay Senator Gatchalian, maraming mahahalagang panukalang batas ang nabinbin na kailangang matalakay bukas. Kaya ang hiling niya sa kanyang mga kasamahan sa Senado, dumalo at huwag sayangin ang pagkakataon. Well, para sa akin, importante na we approve all of these bills. Huwag natin sayangin yung special session dahil this is the opportunity sa atin na matapos yung mga nabimbing. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin makatin. Ilan sa mga panukalang nakatakdang talakayin bukas ay ang Geriatric Health Bill,
pagpapalawak ng government assistance to students and teachers in private education o GASTPE voucher system mula grade 1 hanggang grade 6. Kasama rin ayon sa senador na target nilang matalakay ay ang resolusyon para sa dagdag tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, 2 citizenship bills at 2 panukala sa sektor ng agrikultura. Dagdag ng mambabatas kabilang din sa agenda bukas ay ang matagal nang nadedelay na kumpirmasyon sa Commission on Appointments o CA. These are very important matters, lalo na yung sa CA. In fact, yung sa CA, lumampas na nga sa doon sa time na dapat ibigay natin sa mga agenda. But importante kasi ito, hindi sila mapropromote at makaka-apekto ito sa kanilang mga gagawin later. Nakausap ko si Speaker this past 2 days at committed sila to come in. So full force sila na Kaugnay ng special session bukas, ipatutupad pa rin ayon kay Senator Gatchalian ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado. Yes, so this is in preparation for tomorrow's special session and as well as yung security threat na nakukuha natin. So tuloy-tuloy yung aking coordination until malaman natin na wala nang ganitong threat or pwede na natin ma-manage yung mga ganito. Ibinahagi niya na nakipagpulong siya sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tungkol sa napabalitang banta sa seguridad ng Senado. Aniya, inirekomenda ng mga ito na panatilihin ang heightened security status sa institusyon. Kaugnay nito, humingi rin aniya sila ng suporta sa AFP at PNP na magbigay ng intelligence information sa issue. Samantala, kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang idineklarang heightened security sa Senado. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa Session Hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. So hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlocking ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. Diba? Na sila na nagdedetermine sinong pwedeng pumasok o hindi. Iginiit ni Senator Cayetano na ang special session ay para sa umano'y pagbabago ng liderato at makuhaan niya ang kontrol sa Senate Blue Ribbon Committee. Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Aga-ilan sa mga aabangan bukas, una ay kung dadalo yung Cayetano block sa special session dahil kung babalikan natin yung huling 3 araw bago mag-sine-die adjournment yung Senado ay hindi dumalo o hindi nagpakitang personal sa sesyon yung mga senador na nasa panig ng Cayetano block. Pero noong June 3, 2026 ay nagpakita sa session si Senator Francis Cheese Escudero kung saan dito na nakuha rin nung Gatchalian block yung leadership. At pangalawang aabangan bukas ay kung makakabuo na ng 13 boto yung panig nila Senator Sherwin Gatchalian dahil sinasabi ng kanilang grupo na kaya ang posisyon niya ay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President lamang dahil kinakailangan nila ng 13 boto para opisyal na siyang mahalal bilang Senate President. At pangatlo, syempre, is yung mga bills na kanilang tatalakayin dito sa special session na siyang main agenda dapat kaya nga nagkaroon ng special session dito sa Senado. So ayan yung mga ilang bagay na aabangan natin bukas dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Ilang prioridad na panukala ang inaasahang tatalakayin bukas sa special session na ipinatawag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa mga ito ang patungkol sa sektor ng kalusugan at edukasyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Napapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas. Iba't ibang nakabindi na panukalang batas ang nais paaksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng recess o break ng Kongreso. Sa bisa ng Proclamation No. 1318, nagpatawag ang punong ehekutibo ng espesyal na sesyon bukas June 17.
Kasama sa mga tatalakayin ay ang 8 bills na itinuturing ng administrasyon na priority. Ito ay ang pagtatatag ng isang national center para sa serbisyong pangkalusugan ng mga senior citizen, pagpapalawak ng ayuda sa mga estudyante at guro sa pribadong paaralan, pagsasabatas ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, pagpapahusay ng libreng edukasyon sa kolehiyo, pagpapaunlad ng mga paaralan sa malalayong lugar, pagpapalakas ng feeding program sa mga bata, pagpasa ng anti-political dynasty law at pagbibigay ng scholarship sa mga estudyanteng may matataas na marka. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, naipasa na ng House of Representatives ang lahat ng mga panukalang batas na kabilang sa agenda ng special session na ipinatawag ng Pangulo. Handa rin anya ang Kamara na makipagtulungan sa Senado at Executive Branch upang makumpleto ang pagtalakay sa naturang mga panukala upang tuluyan ng maisabatas at makapaghatid na ng benepisyo sa mga Pilipino. Pagdating naman sa mataas na kapulungan, buo ang suporta ng bagong Senate Majority o ng Gatchalian Bloc sa ipinatawag na special session. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, bukod sa priority bills ng Pangulo ay mayroon ding ibang trabahong kailangan tapusin at aksyonan sa plenaryo ng Senado. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake. Yung dalawang citizenship na nabinbin for a long time. So babalik na naman yung dalawa. At may dalawang agriculture bill si Senator Pangilinan na itatakal namin. Ayon rin sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng special session ay bibigyan daan ng Commission on Appointments na agad na dinggin at aprubahan ang mga itinalagang opisyal sa gabinete, hanay ng militar at foreign service. Batay sa saligang batas, bahagi ng kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng konstitusyon ang pagpapatawag ng special session sa Kongreso para sa mga usaping itinuturing na agarang nangangailangan ng aksyon ng lehislatura. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-aina ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng mga senador sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay ito ng issue sa naging quorum ng Senado na binubuo lang ng 12 senador. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sabi po sa ating Philippine Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. So, pakibasa na lang. Isang araw bago ang nakatakdang special session bukas June 17, inilabas ni Senator Alan Peter Cayetano ang inihain nilang petisyon sa Supreme Court kaugnay ng issue sa naging quorum ng Senado na binubuo lang ng 12 senador. Isa sa hinihiling sa kanilang petisyon ay magpalabas ng status quo ante order ang Korte upang ibalik ang Senado sa kalagayan nito bago ang gabi ng June 3, 2026. Nais nilang ideklarang null and void ang lahat ng nangyari sa tinatawag nilang rump session noong June 3 kabilang ang pagpapatalsik sa dating liderato at paghahalal ng mga bagong opisyal ng Senado. Bukod kay Senator Alan, kabilang sa petitioner na nakalagay sa naisumiteng dokumento ay sina Senators Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Camille Villar at si Attorney Jose Luis Montales. Samantala, hindi kasama sa listahan ng petitioners sina Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar na kapwa bumoto kay Senator Alan bilang Senate President. Habang sina Senator Sherwin Gatchalian, Juan Miguel Mig Subiri, Bam Aquino, Joseph Victor J.V. Ejercito, Francis Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Panfilo Ping Lacson, Lito Lapid, Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo at ang mga bagong itinalagang kalihim at Sergeant at Arms ang nakalagay na respondents. We have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
Binigyang diin ng mga petitioner na ang sesyon noong June 3 ay walang lehitimong quorum dahil 12 senador lamang ang naroroon sa kabuuang 24 na miyembro. Anila, ayon sa Constitution, ang majority ay dapat mahigit sa kalahati, kaya dapat ay 13 senador ang dumalo. Kinwestiyon din nila ang paggamit ng kampo ni na Senator Gatchalian sa desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco case. Iginiit nila na ang 12 senador ay nagiging quorum lamang kung ang ibang miyembro ay nasa labas ng bansa, ngunit sa kasong ito ang lahat ay nasa loob ng Pilipinas. Binibigyang diin ng petisyon ni na Senator Cayetano na iligal ang pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. We believe in the system. 'Di ba? Ako'y naniniwala na yung pakikibaka, yung pagiging aktivismo, marami po 'yan. May prayer vigil, may rally, may posting, may debate sa Senado, may mga forums, may panawagan. Kasama din po dito ang ating mga branches of government. Posible namang matalakay ang petisyon bukas sa en banc session ng Korte Suprema. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Daang-daang reklamong may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto, kontrabaha ang naiakyat na ng Office of the Ombudsman sa fact-finding investigation ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Anya ay tinuturing na isa sa pinakamalaking hamon ngayon sa bansa ang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Ngayon 2026, umabot na sa 209 ang reklamo na nakasalang na sa fact-finding investigation. Ang ilan ay nasa formal proceedings habang 4 na kaso na ang formal na naisampa sa mga hukuman. Ayon kay Remulla, bukod sa bilang, mahalaga rin ang kanilang tungkulin na palakasin ang tiwala ng publiko at patunayan na ang institusyon ng Ombudsman ay seryoso na nagsusulong ng pananagutan at kumikilos na may matibay na paninindigan. To date, the office has acted on a substantial number of complaints. In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and/or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts. Binigyan diin ng isang law expert na kailangan ng 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang i-convict ang isang impeachable official sapagkat ito ang sinasabi ng saligang batas. Anya, ang mataas na threshold na ito ay para sa institutional stability at magampanan ng Senado ang trabaho nito. Ito ang balita ni Dante Amento. The Constitution says it's 2/3 of all members. Napakaliwanag po nito. This is provided for under Article 11, Section 3 of the Philippine Constitution. Ipinaliwanag ni Dean Tranquil Salvador III ang mga mahalagang probisyon ng saligang batas kaugnay ng mga usapin sa impeachment trial at ang kasalukuyang tensyon sa liderato ng Senado. Si Dean Salvador ay bahagi ng defense team sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Anya, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng botong 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para mahatulan o i-convict ang isang na-impeach na opisyal. Nilinaw nito na bagamat ang isang senador ay maaaring preventively detained o nakakulong habang dinidinig ang kaso o kaya naman ay nagtatago, hindi nito inaalis ang kanilang pagiging miyembro ng Senado. Ang tanging limitasyon ay hindi sila makakapag-participate o makakalahok sa mga aktwal na proseso dahil sa kanilang sitwasyon. Dinidinig ang iyong kaso, di ba? Yung isa naman, sinasabi nila, nagtatago. Yun ba? Okay, so babalik tayo doon. Yun ba ay hindi na sila senador? Senador pa sila. Ngayon, kung sasabihin natin na suspended ba? Okay, may mga usapin yan. Suspended ba? Dapat isuspend. Kailangan may basihan yan. Mahirap yung haka-haka.
Dahil itinuturing pa rin silang senador, naniniwala si Dean Salvador na dapat silang isama sa kabuuang bilang o all members para sa 2/3 na threshold na kailangan sa impeachment conviction. Hindi siya sumasang-ayon sa pananaw na ang bilang ay dapat ibase lamang sa mga senador na present o nakikilahok sa paglilitis. Pero kasi ito, sinabi ng konstitusyon, 2/3. Ngayon, ang ginagawa mo, Philip mo yung tanong, ang tanong mo sa akin, ay paano ko yung nag-participate lamang ay 22 dahil yung isa at large, tapos isa nakakulong. Sino lang ang pwede bumoto? Yun ang tanong mo, di ba? Babalik pa rin tayo sa sinasabi ng saligang batas. Ayun ang aking pananaw. Iginagalang ni Dean Salvador ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua na dapat ang mga sumali lang sa paglilitis ang boboto. Anya, naintindihan niya dahil sila ay nasa panig ng taga-usig na ang gusto ay magkaroon ng conviction. You should not be surprised because they are prosecutors. Bilang prosecutor, ang gusto nila yung outcome nila. Di ba? Ang gusto nila we cannot take it against them, di ba? Prosecutor sila eh. Gusto nila siyempre yung kanilang inuusig ay makakonvict. Kaya naman ang di ba? Kahit sa ordinary offenses, sa criminal cases, gano'n. You cannot take it against them. You should not be mad sa kanila. Kaya lang ganun eh. Kaya babalik tayo, tinanong niyo ako about the saligang batas. I will have to go back to what the Constitution tells us. Iginiit niya na ang mataas na antas na ito ay inilagay ng mga nagsulat ng saligang batas para sa institutional stability at upang maiwasan na magamit ang sistema sa pamumulitika. Magampanan ng Senado ang kanilang trabaho sa kabila ng posibleng pressure. And that is the reason why they pegged it at a higher level. Kasi alam nila, kung kayo naman ay magtatanggal ng isang public officer na may mandato ng taong bayan at ibinoto, katulad ng mga ganyan, meron din naman yung ina-appoint na constitutional bodies yan, dapat ay yung hindi sila dapat maapektuhan. Meaning, hindi ma-weaponize yung sistema. And I think it's very important to take note that the 2/3 is to protect from political weaponization. Sa kanyang pananaw, ang mga usapin hinggil sa boto para sa conviction ay dapat idulog sa Korte Suprema upang mabigyan ng pinal na interpretasyon. Sa isyu naman ng gulo sa liderato sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa kung sino ang dapat umupong Senate President o Acting Senate President, ipinaliwanag ni Dean Salvador na ayon din sa konstitusyon, ang pagpili ng Senate President ay nangangailangan ng majority of all members. Ibinungkahi ni Salvador na mas mainam kung ang mga mismong mambabatas ang maghahain ng petisyon sa korte dahil sila ang direktang apektado sa usapin ng voting thresholds at liderato. So kung yan the Supreme Court talagang in-strike down ito ng Supreme Court dahil one locus standi, probably those who are involved here, the legislators, the senators, or even the House may want to raise it. Yung mga senador pwede rin. Naghain na ng petisyon ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang nangyaring palitan ng liderato ng Senado noong June 3. Dantiamento UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Seryoso at hindi madali para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian. Iginiit ng Pangulo na hindi na dapat magpatuloy ang mga mapangabusong kagawian sa gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people. And that is the worst sin of all as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption as far as I'm concerned. Ang pagnanakaw ng pera ang pinakamasamang anyo ng katiwalian. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hindi matapos-tapos na issue ng korupsyon. Sa isinagawang joint press conference kanina kasama si German President Frank-Walter Steinmeier, binigyan diin ni PBBM ang seryosong paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Oh, as serious as it can get. Every government, not every government, every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as this completely changes the way government can work. Inamin ng Pangulo na hindi madaling isulong ang anti-corruption drive na kanyang sinimulan. Ngunit giit ng Pangulo dapat nang matigil ang ganitong illegal na gawain. And that's why in this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it
easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed. Samantala, pareho namang umaasa sina Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier na magkakatotoo na ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kung saan kasunod nito ang tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz na naging dahilan kaya tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. But we still will feel, because of the enormity of the problem that of the instability that this war has caused, it's inevitable that it will take some time for us to adjust back to what will be the new normal. So we, of course, are always cautiously optimistic. We have unfortunately heard these proclamations before, and they have not come true. This is not about abstract figures, or not only about abstract economic figures with regard to the Strait of Hormuz. It is the lives of hundreds of thousands of people that are affected. The food prices, the prices of fertilizers, reduced harvests in the coming years as a consequence of that. Nasa Pilipinas ang German President para sa isang state visit kung saan tinalakay ni Pangulong Marcos at President Steinmeier ang lalo pang pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa, partikular na ang pagdating sa defense, trade and investment, maritime cooperation at iba pa. Bukas naman si PBBM na magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa Germany. But we are actually increasing our engagements in especially in the military and in the defense and the security areas, and perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines will be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinuspende na ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division, pinatawan ng 70 araw na preventive suspension si Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong kasong graft matapos masangkot sa flood control scandal. Ayon sa hukuman, suspendido si Estrada sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang senador at sa anumang iba pang pampublikong posisyon na maaari niyang hawakan. Epektibo ngayong araw ang suspension at napadalhan na rin ang kopya ng naturang kautusan ang Senado. Maaari na manong matukoy kung sino ang nasa likod ng defacement o hacking ng Senate website. Inihayag ito ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda sa isang panayam kanina. Ayon sa kalihim, ipinauubayan na nila sa pulisya ang investigasyon pero mayroon naman ng person of interest sa insidente. Dagdag ni Secretary Aguda, wala namang sensitibong impormasyon ang nakuha sa Senate website. Nagpakita na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang ilan sa mga dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ito ay may kaugnayan sa impetasyon ng CIDG sa kanila bilang mga resource person upang bigyang linaw ang patungkol sa annual team building ng mga basketball players sa Aurora Province. Ito ang balita ni Leia Ilagan. 10 dating players ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang sunod-sunod na dumating sa Criminal Investigation and Detection Group Headquarters kaninang umaga. 3 sa kanila ang dati nang naghayag ng kanilang karanasan sa pamamagitan ng isang podcast interview kung gaano kahirap ang training sa Aurora. There are allegations ng ganoon po. That's why we subpoenaed some players as resource person who experience it. Kasama nilang humarap sa CIDG ang kanilang abogado at kaanak. Bukod sa pinagdaan ng training, nais ding malaman ng CIDG kung sino ang nag-utos ng naturang training. That's part of the question. But right now, all direction pinpoints doon sa head coach. And we're not totally exonerating
The investigation is ongoing. Kasama rin sa inaalam ng CIDG ay kung bakit sa Aurora ginaganap ang team building, gayong mas ligtas ang mga beach sa Batangas at Cavite. Yung weather condition doon sa Aurora during that time. Yung beach po kasi doon sa Aurora, hindi talaga pinapaliguan. We have talked with the local government unit. Masyadong malakas ang wave po doon. Not even surfing, hindi po Even the locals, they do not dare to swim in that area. Matapos na banggitin kahapon ng CIDG na padadalhan ng sapina ang isang foundation ng isang telecommunications company, nagpaliwanag na ang mga ito ngayon hinggil sa kanilang kaugnayan sa Blue Eagles. Ayon sa MVP Sports Foundation, hindi nila pag-aari o pinatatakbo ang Ateneo de Manila University men's basketball team. Anila, limitado lamang sa funding o pagbibigay ng pondo ang kanilang papel. Wala din umano silang kinalaman sa coaching, recruitment, management at development ng mga players. At bagamat empleyado ng naturang telecom company ang team manager ng Blue Eagles na si Epo Kimpo, ang pagiging bahagi nito ng basketball team ay personal niyang desisyon bilang Ateneo alumnus at dating manlalaro ng universidad. Sa nangyaring trahedya, nakikiisaan nila ang MVP Sports Foundation na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng kampo ni resigned Ateneo Blue Eagles basketball team head coach Thomas Anthony Tab Baldwin na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkalunod ng dalawang student athlete. Ngayong araw, dalawa lamang sa mga ipinasabina ang nakarating ng personal sa tanggapan ng NBI Homicide Division. Ito ang balita ni Benedict Samson. He was not in a good condition to appear, so the NBA gave us another setting. Hindi nakapunta ng personal sa opisina ng National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles basketball team head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Carl Justin David, masama ang pakiramdam ng kanyang kliyente. Dagdag pa ni Attorney David, handa naman si Coach Tab na makipagtulungan sa mga ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Yes, Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. We will have to take that up with him pa, so we cannot say further. Tanging mga legal counsel na lang ng ibang coaching staff ang nakarating sa opisina ng NBI Homicide Division. Ayon kay Attorney Pelayo Lawrence Quizon, legal counsel ni Coach Reynaldo Jacinto, siya muna ang humarap ngayon sa tanggapan ng NBI dahil may kasabay ding patawag ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. So, we just reset it. So, nothing much happened today. Yun lang. Hindi pa siya ready kasi piniprepare pa namin statement niya. Kasi, para ma-recall niya lahat ng facts. So, legal counsel lang din ni coaching staff Sandro Soriano ang nakarating kanina dahil sumasailalim sa stress debriefing ang kanyang kliyente. He's suffering from emotional distress. But he's coming back on Thursday. So he's only 27. I think he's the youngest out of all of them. Sa lahat naman ng mga ipinasabina ng NBI, ang player lang na si EJ Capihe ang nakadalo ng personal sa tanggapan ng NBI Homicide Division. Ayon kay Capihe, patuloy silang nagduluksa sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. I just want to make a statement that I stand with my Ateneo men's basketball team. Although I've only been here a short time, and through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. You know, we mourn our fallen brothers, Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives. That's all I have to say. Thank you. Samantala, kinumpirma naman ng NBI Homicide Division na personal na nagpunta sa kanilang tanggapan ang team manager na si Christopher Epo Kimpo. Hindi naman ito nakapanayam ng media matapos dumaan sa ibang exit points sa opisina ng NBI. Bukas naman hanggang sa araw ng Biyernes ang itinakdang schedule ng NBI Homicide Division para sumipot ng personal ang mga coach at player na kanilang ipinasabina. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pag-aari o pinatatakbo ng MVP Sports Foundation ang men's basketball team ng Ateneo de Manila University. Ito ang paglilinaw ng MBPSF kasunod ng pahayag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nakatakda nilang padalhan ng sabina ang Smart Communications kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Base sa pahayag na inilabas ni Foundation President Alfredo Panlilio, ipinaliwanag nito na ang tanging partisipasyon lamang nila ay magbigay ng pondo para sa naturang team. Wala umano silang kinalaman sa pamamahala, maging sa mga programa, atleta o recruitment ng grupo. Nilinaw din ni Panlilio na bagamat empleyado ng naturang telecom company ang team manager ng Blue Eagles na si Epo Kimpo, ang pagiging bahagi niya ng basketball team ay personal niyang desisyon bilang Ateneo alumnus at dating manlalaro ng universidad. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Iginiit ng Iran na anumang aksyon ng Israel lalo na sa mga pag-atake nito ay itinuturing nilang may pagkonsulta at pagsang-ayon ng Amerika. Ito ay kahit na inami ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na kung may kasunduan man ng US sa Iran, labas dito ang Israel. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Lalong tumitindi ang pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon kahit pa sa gitna ng nalalapit na paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Muling nanindigan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi sila kasama sa kasunduan. שוב, ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. Ang kasunduan aniya ay base lamang sa sariling desisyon ni United States President Donald Trump na ipahayag na aniya niya ang kanyang posisyon sa issue at sa maraming pagkakataon ay madalas siyang hindi nananalo kay Trump. Gayunman aniya, ang Israel at siya bilang leader ay may sariling interes lalo na kaugnay ng sitwasyon sa Lebanon. Giit niya, mananatili doon ang tropa ng Israel. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. ושנית לגבי לבנון, אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני, אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. Ayon sa Israeli leader, kailangan nilang pangalagaan ang kanilang mga mamamayan at naniniwala siyang irerespeto ng Amerika ang kanilang desisyon. ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים שם כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. ויש גם דברים אחרים, בכל מקרה, אנחנו רוצים לשמר. Iba't ibang bahagi ng Southern Lebanon ang halos mapulbos na dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng Israel Defense Forces o IDF. Ang mga residente na dapat sana ipabalik na sa kanilang mga bahay sa Beirut, hindi na tumuloy. Umaasa sana silang agad na ititigil ang bakbakan kasunod ng kumpirmasyon ni Trump at ng Iran Supreme National Security Council sa pagtigil ng agresyon sa Lebanon batay sa kasunduan. Gayunman ayon kay Israeli Air Force, inatake sila ng Hezbollah kaya sila gumanti. Sa kabila nito, nagpasalamat si Netanyahu sa Amerika sa pagtulong sa kanila sa pagtiyak na kailanman ay hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Buo ang paniniwala ni Netanyahu na gagamitin ito ng Iran laban sa kanila. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. Bilang tugon sa Israel, iginiit ni Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai ang kanilang paniniwala na ang Israel o si Netanyahu ay hindi kikilos nang hindi kumukonsulta kay Trump. Dahil dito, anumang aksyon ng Israel ay ituturing nilang responsibilidad ng Amerika, lalo't nakasad ito sa kanilang napagkasundoang Memorandum of Understanding.
Ano man ani ang agresyon ng Israel ay ituturing nilang paglabag sa probisyon ng kasunduan at tiyak niyang may kaukulang counteraction galing sa kanila. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Marami ang kumu-question ngayon sa nilalaman ng kasunduan ng Amerika at Iran. Ngunit ayon kay United States President Donald Trump, isa sa publiko nila ito pagkatapos ng formal signing sa Biyernes. Ano nga kaya ang mapapakinabang ng mga bansa sa nasabing kasunduan at bakit ito mahalaga? Ito ang balita ni Noel Poliarco. I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. Probably pretty soon. I would say sometime after Friday. Oras na malagdaan ng Amerika at Iran ang peace deal ay agad ilalabas ng magkabilang panig ang kopya ng dokumento. Ito ang tiniyak ni United States President Donald Trump sa isang panayam sa sideline ng G7 Summit sa bansang France. Sa darating na Biyernes, June 19, nakatakdang lagdaan ang kasunduan sa bansang Switzerland. Gayunman, hindi kinumpirma ni Trump kung personal niyang sasaksihan ang pirmahan dahil sa isang prior commitment. Ngunit tiniyak niyang isusugo niya si Vice President J.D. Vance. Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I may be involved, I may not. But JD was coming in for that specifically. Isang malaking pakinabang aniya sa kasunduan ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz, lalo na sa mga bansa na lubos na nakadepende doon. Asahan na aniya ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world because the oil was really clogged up there for a while. He would call me on occasion, say, "Come on, please, let's go the oil prices." But the oil is coming way down. Bago ang giyera, 20% ng world supply ng liquefied natural gas o LNG ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil isinara ito ng Iran, tumaas ang presyo ng lahat ng uri ng produktong petrolyo, gasolina, diesel at maging jet fuel. Sa kasagsagan ng giyera, halos dumoble at umabot sa $120 per barrel ang presyo ng global oil benchmark na Brent crude, kumpara sa presyo nito bago ang digmaan na $70 per barrel lang. Sa kalagitnaan ng negosasyon, bahagya itong bumaba sa $80 hanggang $85 per barrel. Ayon sa ilang US experts, hanggat hindi nalalagdaan ang kasunduan, marami pa ang pwedeng mangyari gaya ng posibleng paglalagay ng Iran ng toll o anumang navigational fee sa Strait of Hormuz. Bukod dito, kung pumayag man sa tigil putukan ang Iran, ang tanong ay kung hanggang kailan. Anila, kung tatagal ito at mananatiling payapa ang sitwasyon hanggang sa matapos ang taon, posibleng bumalik sa dating bilang na 26 ang oil tanker na dumadaan sa strait kada araw. Kapag nangyari ito, posibleng bumaba ng mas mababa pa sa $80 per barrel ang presyo ng langis, depende sa takbo ng global geopolitical situation. Sa ngayon, may bahagya ng pagbaba sa presyo ng jet fuel mula 1,840 per ton sa kasagsagan ng bakbakan sa 1,033 per ton na lang ngayon. Bago ang giyera, ang jet fuel sa world market ay nasa $831 per ton lamang. Kaugnay naman sa global food prices, makakatulong ayon sa mga eksperto ang kasunduan ng Amerika at Iran na mapanumbalik sa normal ang presyo ng pagkain dahil sa inaasahang pagbaba ng presyo ng fertilizers. Gayunman, ayon sa world's biggest fertilizer firm na Yara, hindi pa rin tiyak ang sitwasyon at mangangailangan pa rin ng ayuda ang mga magsasaka dahil kung bababa man ang presyo ay hindi biglaan. Samantala, inaasahan ring bababa ang global inflation rate ayon sa mga eksperto dahil sa matinding epekto ng giyera sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. Napilitan ang mga central banks na magtaas ng interest rates para mapanatiling stable at kontrolado ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susubukang pagbatiin ni United States President Donald Trump, sina Russian President Vladimir Putin at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sa pulong sa G7 Summit sa France, tinangka umano ni Zelensky na kausapin si Putin, ngunit nabigo ito. Ito ang balita. Kinumpirma ni United States President Donald Trump na nakausap niya sa sideline ng G7 Summit sa France si Russian President Vladimir Putin at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na sang-ayon ang dalawang leader na tapusin ang kanilang sigalot sa tulong ng Amerika. Nagpahiwatig ang US leader na ito naman ang kanyang haharapin kapag natapos na ang problema sa Iran at nalagdaan na ang kasunduan. We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin, and I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. So, now that this is finished, we're going to be focusing on that, see if we can get that one done. 25,000 people a month are dying, mostly soldiers, and that shouldn't happen. Ayon kay Zelensky, sinubukan anya nilang lapitan si Putin upang makapag-usap, ngunit tumanggi ang Russian leader. We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it. And we discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7 with all democratic nations represented. Putin does not want it. Tanging kay Trump at France President Emmanuel Macron lamang niya naihayag ang panukala niyang gawing pag-uusap sa Amerika sa pag-asang hindi makatatanggi si Putin. Kung hindi pa rin anya papahayag si Putin, wala silang magagawa kundi magtuloy sa gyera. Yesterday, we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump. And we will see what comes of it. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed. Tila hindi nga papipigil ang Russia sa intensyon nito sa Ukraine. Nito lamang linggo, isang malaking pag-atake ang inilunsad nito sa mga residential area sa Ukraine, mga lugar ng kasaysayan at museo. Pinakahuli ang UNESCO World Heritage Building na The Lavra, isang mahalagang simbolo ng relihiyon sa Ukraine na ginawa noong pangtaong 1051. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang inobasyon gamit ang unmanned aerial technology ang ipinamalas ni Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson Mao Ning na ginagamit na ngayon sa China. Sa pag-asaka, mga drone ang ginagamit para maghasik ng binhi, maglagay ng fertilizer at maging sa pag-ani. Sa larangan naman ng firefighting, ipinamalas ng opisyal ang gamit nilang firefighting drone na kayang abutin at magbuga ng tubig hanggang 33rd floor sa loob lamang ng isang oras. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Isang dalaga sa Benguet ang isinugod ng UNTV News and Rescue Team sa ospital matapos makaranas ng sunod-sunod na seizure. Sa Cagayan de Oro City naman, 3 individual ang sugatan sa salpukan ng 2 motorsiklo na agad namang nirespondihan ng team. Ito ang balita ni Leslie Huidem. Isang 23 anyos na dalaga ang paulit-ulit na nahimatay at nakaranas ng multiple seizure habang nasa isang event sa Tuba, Benguet. Meron pong isang organizer na
nawalan po ng malay kasi dahil meron siyang existing medical condition. Agad sinuri ng mga responder mula sa UNTV News and Rescue ang kalagayan ng pasyente kasama ang ilang bystanders na tumulong upang hindi na tumama ang ulo nito sa pagkakatumba. Habang inilalabas ang pasyente sa venue, muli itong nakaranas ng mga episode ng seizure at pagkawala ng malay. Maayos namang na-turn over sa mga doktor ang pasyente at muling nagkamalay bago ito tuluyang maisailalim sa mas masusing gamutan. Isang malakas na kalabog ang gumising sa mga residente sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City na nagbukas ng daan upang agad na matulungan ang 3 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo. Giring na ako sa kwarto, doon ka na mong impact, makusog tayo mo, nagaling medyo kasi kabalo dito nila, kami mo dito rin, kami dito accident. Doon nakita na ako, kami mo nag-inis ambulance, silingan mo na ako ninyo. Awag ko na inuwan dito, okay, para makasalamat. Mabilis na pagresponde ang isinagawa ng UNTV News and Rescue matapos i-endorso ng CDRRMO Oro Rescue 911 ang insidente. Naganap ang insidente sa kahabaan ng Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Agad inassess ng mga responder ang 22 anyos na lalaki na isa sa mga sugatan upang matukoy ang posibleng mga naging injury nito. Ikutin mo. Sa likod. Asa din kakakuan sir, ikan adto. Sa squad. Sir, kanus amang sakit imong kail sir pag-ilihok or pagpuntan? Pagpuntan siya masakit. Nilapatan ito ng pangunang lunas ng team sa pamamagitan ng paglilinis sa mga gasgas sa kaliwang braso at kaliwang binti. Nilagyan din ng cold compress ang kaliwang bahagi ng ulo nito dahil sa iniinda nitong pananakit. Papauwi na umano siya nang mangyari ang aksidente. Pag signal na nagliko kay ang liko na diretso ba. Kaya abay mo gud nako paliko na diretso para sila kay ni ko sila kadto sa tubangan sa street niya liko pa sila nagalit punggol. Break na ana sa diretso ba. So pag break na ko di sa bato og kwan sa bato ba ko. Pag sa bato na ko kay sa street man sila ko bisan hindi ko sa nang gilid. Lagi na ko sila ba. Pag lagi na ko Matapos mabigyan ng pangunang lunas, tumanggi na ang pasyente na magpadala pa sa ospital. Samantala, ang 2 pang sugatan ay inesistihan naman ng CDRRMO Oro Rescue 911. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang sa ebidensya ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte ang tungkol sa hindi bababa sa 50 firearms na pagmamay-ari umano ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ito aniya ay hindi nakadeklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs nito. Ito ang balita ni Rosa Licos. Mayroon pong mga pag-aaring mga armas ang mag-asawang Duterte Carpio na nakalista po sa PNP Firearms Division na hindi po inilista sa Statements of Assets and Liability, Net Worth, documents ng ating pong pangalawang Pangulo sa kahit anong taon mula 2007 hanggang 2025. Yung pong pinakahuling lista na linabas lang po ngayon pong linggo. Hindi bababa sa 50 armas ang pagmamay-ari umano ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sinasabing milyong-milyong piso ang halaga umano ng mga rifle, shotgun, revolver at pistol na ito. Gayunman, hindi umano nakadeklara ang mga baril na ito sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ni VP Duterte ayon kay House Prosecution Panel member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon. Kaya naman kabilang sa mga testigong nais ipatawag ng House Prosecution Panel, kaugnay nito ay ang mga kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office, firearms dealer o nagbenta ng mga armas na ito sa mag-asawang Duterte at valuation expert. Pinakabagong ebidensya at testigo ito ng House Prosecution Team na kabilang sa isinumiting pre-trial brief sa Senate Impeachment Court.
I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations. Kinumpirma naman ng isa pang House Prosecution Panel member na nasa 57 ang bilang ng kanilang mga testigo laban kay VP Duterte. Pinakamarami sa mga ito ay para sa articles na hindi umano maipaliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Gayunman, hindi nangangahulugang ipepresenta ang lahat ng mga testigong ito sa paglilitis. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Samantala, tinawag namang nakakatawa ni Representative Redon ang panawagan ng defense team na alisin ang ilan sa mga ebidensya ng House prosecution laban sa respondent na si VP Duterte. Ito umano ang nakasaad sa pre-trial brief ng kampo ng pangalawang Pangulo. Kabilang na dito ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions na iniuugnay sa bank accounts ni Vice President Duterte. They want the evidence to be basically constrained only to what had been submitted in the original impeachment complaints. Tingin ko po nakakatawa yun. Kasi ang totoo naman nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pre-trial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself. No? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court. Naniniwala naman ito na pilitan na umanong magpresenta ng mga testigo at ebidensya ang kampo ni VP Duterte sa kanilang pre-trial brief. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng kahandaan ng House of Representatives na magsagawa ng special session bukas, araw ng Miyerkules, June 17, kasunod ng kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonso Adyong, alas 9 ng umaga nakatakdang mag-umpisa ang special session at kailangang daluhan ng mayorya ng House members. Dahil inaprubahan na ng Kamara ang karamihan sa priority measures ng PBBM administration, isang panukalang batas na may kinalaman sa assistance to individuals in crisis situation o AICS ang nakatakda nitong ratipikahan. Kasi pag special session kasi specific yung agenda we cannot discuss other things other than what was requested by Malacanang. So naka-specify naman yung mga bills to be ratified. So outside of that, we cannot anymore discuss. So it's going to be a short session naman. Sinambahan ng reklamong technical malversation at graft sina Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, Undersecretary Albert Domingo at dalawa pang opisyal ng kagawaran ngayong araw sa Ombudsman. Ayon sa grupong Concerned Department of Health Personnel, ipinag-utos umano ni Secretary Herbosa ang paglilipat ng pondong nagkakahalaga ng mahigit 145 million pesos mula sa Disease Prevention and Control Bureau at Health Promotion Bureau upang magsilbing voluntaryong kontribusyon ng Pilipinas sa World Health Organization para sa programang Philippine Pacific Health Initiative o PhilPac. Iginiit ng mga complainant na ang naturang pondo ay inilaan ng Kongreso para sa mga lokal na programang pangkalusugan at hindi para sa isang international project. Nananawagan ang mga ito na magsagawa ng investigasyon ng Ombudsman patungkol sa mga alegasyon, suspindihin si Herbosa at iba pang respondent sa kanilang posisyon sa DOH at tuluyang makasuhan. Idinawit ng nagpapakilala mga bagong testigo ng grupo ni na Attorney Levito Baligod si Senator Francis Cheese Escudero na tumanggap din umano ng pera mula sa flood control projects. Pinangalanan din nila ang dalawang kilalang mamahayag. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, natuloy ba yung sinasabing hearing ng Cayetano Block?
Magandang gabi, Monica. Hindi na tuloy yung sinasabing pagdinig sana ng Senate Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kanina. At walang mga dumating, no, Monica, mula sa Cayetano Block na mga mambabatas dito sa venue kung saan isasagawa sana yung kanilang pagdinig kaninang umaga. Hindi na Ayon kay dating Congressman Mark Defensor, nagkaroon ng di pagkakaintindihan. Dagdag pa nito, tinatakot na ng administrasyon ang mga institusyon tulad ng Senado at gayon din ang mga senador. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang ang pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit. Dahil hindi natuloy ang pagdinig, nagsagawa pa rin ng pagtitipon o press con ang mga supporter ng Cayetano Block sa pangunguna ni na Defensor at ang umano'y mga bagmen o dating mga militar. Nagpresenta sila ng mga umano'y bagong witness na dati ring mga miyembro ng Philippine Marines. Inahayag ng isa sa mga ito na nagtatrabaho din siya noon kay dating Congressman Zaldico at nakapag-deliver ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo. Ang isa pang witness ay 15 taon umano bilang miyembro ng Philippine Marines. Ang kanya umanong trabaho ay taga-bantay ng mali-maletang pera sa loob ng 6 na buwan. Monica, isa pa sa pinangalanan ng mga dating bagmen, si Senator Francis Cheese Escudero na tumanggap din umano ng pera na inihatid sa kanyang bahay sa New Manila. Nasa 4 na maleta umano ang naibigay sa mambabatas. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa number 159th Street, corner Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Bukod kay Escudero, kabilang din sa bagong pinangalanan na nabigyan din umano ng pera ang mga mamamahayag na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio at nakapaghatid din umano ang grupo sa Senado. Buwan-buwan umano ang ibinigay na pera kay Clavio. Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman. Monica, bukod kay Tulfo at Clavio, may nakapaghatid doon umano itong mga bagmen sa isang media building sa Shaw Boulevard, no? At ang naging reaksyon kanina ni Tulfo ay tinawanan lamang niya yung aligasyon na siya ay tumanggap umano ng pera. Ang kanyang pabiro ay paano raw nagkasya yung limpak-limpak na salapi doon sa sinasabi nilang supot na ibinigay sa kanya. At ayon naman dito sa grupo kanina ng mga supporter ng Cayetano Block, kaya sila nagsalita bagamat hindi natuloy yung pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee. Baka ito na raw yung kanilang ginawa, ang huling pagkakataon kung saan maihayag ng mga sinasabi nilang witnesses yung kanilang nalalaman kaugnay sa maanumalyang issue ng korupsyon sa flood control project at hindi rin daw sila titigil. At ang kabilang sa kanilang nabanggit kanina, Monica, ay tabayanan nila ang inaasahan ng special session kung saan ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas. Kung ano ba ang magiging development, ang kanilang tinitingnan dito kung magkakaroon ba ng panibago ng mga pagbabago ng leadership, partikular na dyan po sa Senado. Yan man ang ating update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dan Temento. Posibleng umabot pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago maibalik ang dating presyo ng petrolyo bago pumutok ang gulo sa Middle East.
Desmayado naman dito ang ilang driver ng mga pampublikong transportasyon dahil sa malaking bawas sa kanilang kinikita. Hindi rin nila sapat ang fuel discount na inilalaan ng pamahalaan para sa kanilang operasyon. Samantala, naniniwala naman ang isang eksperto na maibabalik pa rin ng 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro na diesel. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. In terms of eventually, hopefully within the week, the agreement is signed, what happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well, but does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably kailangan natin ng another 6 to 12 months. Hindi kaagad maibabalik ang dating dami ng supply ng langis. Ito ang binigyan diin ng Department of Energy matapos maantala ito bunsod ng sigalot sa Middle East na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa gitna ng planong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, inaasahan ng DOE na maibabalik sa pre-war level ang fuel price, ngunit maaari pa itong abuti ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Naniniwala rin dito ang oil industry player na si Leo Bellas na may pag-asa pa na maibalik ang dating 50 hanggang 60 pesos kada litro na presyo ng diesel. Malaki pa rin naman pa yung pag-asa na or potential na bumaba pa siya, no? It's just that talagang sabihin natin na talagang yung fundamentals, yung market dynamics, yung supply and demand, doon naman papasok, no? That will come into play doon sa magiging presyuhan in the next coming weeks or months, no? Pansamantala, mananatilian niya ang presyo ng mga produktong petrolyo sa kasalukuyang halaga. Ngunit para sa ilang driver ng Public Utility Vehicles o PUV, malaki ang pagtitiisan nila kung aabot pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang pagbabalik ng dating presyo ng petrolyo. Halos 1 taon nung tiisin yun. Grabe naman yung ganun. Kaya pa? Kakayanin na lang kasi lahat naman kami, tulad ko, nag-uupa ko ng bahay. Magkano yung bahay ko sa 1 buwan? 5,000. Buti kung kumikita ka pa ng mahigit pa doon, halos wala na nga eh. Sinatsaga na, walang choice eh. Tsagain talaga eh. Tungkol naman doon sa kung totoo man yun, mainam na rin yun. At least may asahan ka. Pero sa tingin ko parang malabo na rin eh. Tumataas, bumababa, tumataas. Pagbaba, konti. Pagtaas, malaki. Parang namimingwit eh. Lalarga, pag hinatak, buo ka na dala. Magkakaiba naman ang sentimiento ng mga PUV driver sa mga ayudang inilalaan ng pamahalaan. Partikular na dito ang 10 pesos na diskwento sa kada litro ng diesel ng mga PUV na makukuha sa mahigit 2,000 gasoline stations nationwide. Ako hindi eh. Hindi ako nakakuha eh. Magkano lang naman yung pag nagkarga ka ng 1.5, mapunta lang sa'yo, 150 lang. Pero okay na rin yun. Pero pili lang kasi yung mga nagbibigay ng ganun eh. Hindi naman lahat ng mga fuel station na nagbigay ng ganun. Kamakailan, inanunsyo rin ng DOE na makatatanggap na rin ng cash relief assistance ang mga sasakyang ginagamit sa pang-agrikultura. Samantala, nagrereklamo pa rin ang ilang driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS dahil hindi pa rin sila kasama sa fuel subsidy. Hindi kami kasama ron, tsaka hindi namin kailangan ng gano'n na fuel. Ang gusto namin, yung maximize talaga kung magkano talaga ang gasolina. Ibigay hindi talaga nila. Yun ang kailangan namin, hindi yung pansamantalang solusyon. Panawagan naman ng ilang PUV driver sa mga otoridad, tapusin na ang gulo sa loob ng pamahalaan at bigyang pansin naman ang mga mamamayan. Sa pinakahuling datos ng DSWD noong June 1, umabot na sa higit 1.6 million drivers ang nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang distribusyon ng ayuda sa mga probinsya para sa mga TNVS drivers at delivery riders. Kahapon, June 15, namahagi ng ayuda ang DSWD sa mga TNVS drivers sa Central Visayas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pwedeng magamit ng militar ng China mga datos na makukuha ng mga Chinese vessel na sinasabing nagsasagawa ng research at survey activities sa Baho de Masinloc. Yan ang inamin ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling nakabantay sa mga aktibidad ng China sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Conducting such activities, the data that could be taken out of that could be related to the environment, military, or economic. Nakabantay pa rin ang Armed Forces of the Philippines sa mga aktibidad ng China sa Baho de Masinloc ilang linggo matapos unang na-monitor ang movable floating platform, antena at mga bagong boya na inilagay sa loob ng bahura. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, naninindigan ang Pilipinas sa mga karapatan nito sa lugar batay sa 2016 arbitral ruling habang isinasagawa ang tinatawag na Whole of Government approach. Ayon sa AFP, posibleng magamit sa economic, environment at maging sa military purpose ang mga ginagawa ng China sa Scarborough Shoal. Any marine research conducted to provide an advantage information for one particular nation. So all of these can be used either for economic, for the environmental, or even for military purposes. Tinanong din ng AFP kung ang nakitang movable o floating platform sa Baho de Masinloc ay posibleng hakbang para sa paghahanda para sa pagtatayo ng pier o anchorage. Pero ayon sa Navy, masyado pang maaga para maglabas ng konklusyon dahil patuloy pa ang pagmomonitor at pag-aaral sa mga galaw at aktibidad ng China sa lugar. It's very hard to speculate already as of now. That's why your armed forces is continuing monitoring it because we are of course studying it properly, investigating on it, on the movements, on the activities there. Tinanong din kung posibleng gumagamit ng echo sounder o mga kagamitan para sukatin ang lalim ng tubig gamit ang sonar at land surveying. Pero hindi ito direktang sinagot ng AFP at binigyang diin na hindi sila titigil sa pagdodokumento ng mga aktibidad sa West Philippine Sea upang maiwasan ang maulit ang mga pangyayari tulad ng nangyari sa Mischief Reef noong 1995. Again, we don't want to talk about our capability and our operational security, but that will lead to our operational security. We will not let the same incident that would happen on the 1995 the Mischief Reef, where it was reported as a simple shelter and then later on became a military base. Binigyang diin naman ng political analyst na si Professor Renato De Castro na dapat unahin ng Pilipinas ang mga paraan na hindi gagamit ng puwersang militar sa pagtugon sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ayon kay De Castro, kabilang sa mga hakbang na ito ang diplomasya, pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa at iba pang aksyon na hindi umaabot sa digmaan. Everything vigorous, diplomacy, and of course, measures short of war. Talagang pwede lang yan, malakas yung ano natin. If we get support from our treaty ally, the US, and even Japan and Australia. Ayon pa kay De Castro, mas lalakas ang posisyon ng Pilipinas kung may suporta mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Japan at Australia. Idinagdag din niya na kung may kailangang tugon sa mga nangyayari sa Baho de Masinloc, mahalaga ang malapit na koordinasyon ng mga kaalyadong bansa at pagpapatuloy ng mga aktibidad na nakatuon sa pagpapakita ng presensya at pagtataguyod ng mga karapatan ng Pilipinas. Ayon naman sa AFP, nakahanda ang mga puwersa ng bansa na ipagpatuloy ang pagprotekta sa soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maayos nang nadadaanan ang nag-viral na kalsada sa bahagi ng Arzadon Road sa Barangay Mayombo, Dagupan City, Pangasinan. Ibinahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH kanina na naipantay na ang level ng kalsada sa mga ginawang drainage sa gilid nito. Nag-viral ang naturang kalsada dahil sa video ng netizen na si Joshua kung saan makikitang mas mababa ang kalsada kaysa sa drainage kaya tila ang kalsada pa ang magsisilbing daanan ng tubig.
Nasa 362 million pesos na financial assistance na ang nai-release ng national government para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong isang linggo. Kabilang dito ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos sa lalawigan ng Sarangani at 122 million pesos sa Province of South Cotabato. Ang naturang pondo ay mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Pangako ni Executive Secretary Ralph Recto, pabibilisin ng gobyerno ang paglalabas ng karagdagang pondo upang matulungan agad makabangon ang mga naapektuhan ng lindol. Nagbago ang baybaying dagat sa Barangay Burias at Pangyan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Kanina ibinahagi ng Philippine Space Agency o PhilSA ang mga satellite image nito. Makikita na nagkaroon ng pagbabago sa parte ng baybayin na nalulubog sa tubig sa kuha noong May 10 at itong June 9 pagkatapos ng lindol. Bago muna tayo mag-shout out mga kausi, i-welcome muna natin ang ating makakasama tuwing Martes at Huwebes, si Aga Kaakbay. Welcome sa Ito ang Balita, Aga. Maraming salamat, Monica. Hindi ko ina-expect ha. Surprise may greetings. Surprise welcome. Maraming salamat at naging parte ako nitong Ito ang Balita. Oo, and we are very honored kasi alam naman natin mahaba na rin yung iyong naging karanasan sa journalism and isa kang malaking karagdagan sa pamilya na Ito ang Balita. So welcome from Maraming the whole salamat. family of Ito ang Balita. Maraming salamat, Monica. Ayan. O ito, mag-shoutout na tayo. I'm sure yung mga kausi rin natin ngayon excited na i-welcome ka at i-shoutout naman natin sila. Go ahead, Aga. Okay, salamat po at shout out kina Josephine Orculio, gayon din kay Nahil Sonny Alova at kay Loreto de la Rosa. Gayon din kay Dangelus, tama ba yun? Dangelus Bunsuan, Dante Sahol at Rico Balyarbare. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 139, versikulo 23 hanggang 24 na nagsasabi, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.